Giannis Antetokounmpo, sobrang saya ng makabawi sa Pacers. At Warriors, dapat bigyan ng pagkakataon si Trayce Jackson Davis. Malaki ang binago sa pangangatawan para maghanda. Ngayong araw, bumisita ang Milwaukee Bucks sa Gainbridge Fieldhouse upang harapin ang Indiana Pacers sa unang pagkakataon ngayong bagong season. Ito rin ang unang laro ni Miles Turner pabalik sa Indianapolis mula nang pumirma siya sa Bucks nitong nakaraang off-season at masasabi nating hindi maganda ang naging pagtanggap sa kanya ng mga fans. Ngunit sa huli, sina Turner at ang Milwaukee ang siyang nagtawanan dahil si Giannis Antetokounmpo ang nagbigay ng huling salita sa laro. Tie ang score sa 115 at may 5 segundo na lang sa orasan nang maharap ni Antetokounmpo si Aaron Nesmith matapos ang isang switch. Nilalaro niya ang bola, ngunit habang nauubos ang oras, tila lalong imposible na makapunta siya sa ilalim ng ring. Pero walang problema, nag-shoot siya ng isang matinding fadeaway mula sa malayo sa mid-range laban sa mahigpit na depensa ni Nesmith at huling contest ni Isaiah Jackson. At pumasok ito, panalo ang Bucks sa score na 117-115 laban sa karibal nilang Pacers. Sa mga nakaraang season, halatang personal para kay Giannis ang bawat laban kontra Pacers, kaya't lalong matamis ang tagumpay na ito. Sa katunayan, hindi niya pinalampas ang pagkakataon na asarin ang mga fans ng Pacers sa arena. Pinatigil niya ang mga ito at nagbigay ng 2 thumbs down habang ipinagdiriwang ang kanyang game winner sa road. Ito ay isa lamang sa mga pinakabagong kabanata sa pinakamainit na tunggalian sa liga ngayon at dapat asahan ng mga fans na laging magiging ganito kainit ang aksyon kapag nagtatagisan ang Bucks at Pacers. Bagamat marami sa mga players ng Indiana ang kasalukuyang may iniindang injury, siguradong masayang-masaya pa rin ang Bucks na makabawi laban sa team na nagdulot sa kanila ng sakit ng ulo sa huling 2 postseason. Hindi na basta run and dunk player si Antetokounmpo, gaya ng tingin ng ilan noon. Malaki na ang ipinagbago ng kanyang jump shot at ang game winner niyang ito laban sa Pacers ay patunay na hindi na siya maaaring pabayaan ng mga kalaban gaya ng dati. Dahil dito, mas delikado na siyang kalaban sa ngayon. Dati, nagtatayo lang ng pader ang mga teams laban sa kanya, pero ngayon kailangan na rin nilang respetuhin ang kanyang mid-range game. Susubukan ng Bucks na ipagpatuloy ang kanilang momentum bukas ng araw sa kanilang laban kontra Toronto Raptors sa ikalawang laro ng kanilang back-to-back set. Sa kabilang balita, bago magbuhat ng bakal sa isang gusaling napapalibutan ng pamilyar na kapatagan ng kanyang sinilangang Indiana, tinanggihan ni Trayce Jackson Davis ang tukso ng mga pagkaing paborito sa kanilang lugar, mga lutuin sa bahay na maaaring makasira sa kanyang masusing pre-game routine. Sa timbang na 248 pounds, naging mas payat at mas pino ang pangangatawan ng third-year center ng Warriors dahil sa kanyang mahigpit na diet na binubuo ng kanin, gulay, manok at iba pang low-fat na protina, pati na rin ang pagbabago sa kanyang training routine. Talagang mahusay ang mga strength coaches sa pagtulong sa akin na makahanap ng mga conditioning routine, lalo na kapag hindi ako naglalaro, yung mga ehersisyong hindi ako ubos pero epektibong nagsusunog ng taba, sabi ni Jackson Davis sa Bay Area News Group. Habang dumadaan sa lungsod na matatagpuan 45 minutes sa hilaga ng Vandermeer Gymnasium ang dating kinalalaruan niya bilang star ng Center Grove High, umaasa si Jackson Davis na sa wakas ay makahanap na siya ng tuloy-tuloy na papel sa Warriors ngayong 3 taon niya sa NBA. Sa kanyang pinakamahusay na anyo, nagdadala siya ng isang matinding high-flying na presensya na walang kapareho sa Warriors. Sa taas na 6'9" at may rocket boosters sa kanyang mga binti, nakapagtala siya ng mahigit 100 dunks sa bawat isa sa kanyang unang 2 NBA season. Ngunit sa kabila ng mga kahanga-hangang dunking statistics, ang natitirang bahagi ng laro niya at ang kanyang playing time ay nanatiling pabago-bago. Noong rookie year niya, paminsan-minsan siyang nagsisimula sa lineup. Sa kanyang 2nd taon, nagsimula siya sa 37 games bago siya maalis sa rotation noong Pebrero. Ngayong taon, habang nagpapahinga ang 39 years old na si Al Horford, 2 sunod na laro siyang pumasok mula sa bench, ngunit hindi siya ginamit kahit 1 minuto noong Biyernes sa Milwaukee. Ngayong nasa 3th season niya ng hindi tiyak na playing time, alam na ni Jackson Davis kung paano harapin ang anumang mangyari sa rotation. Noong 2nd year ko, nakapag-start ako ng kaunti, pero pakiramdam ko, yung paghahanda ko noong rookie year pa lang nadala ko hanggang ngayon, sabi ni TJD. Ang pagiging tahimik na player sa court ay hindi na bago sa kanya. Bagaman anak siya ng dating minamahal na pacer na si Dale Davis, hindi siya agad naging basketball prodigy.
Naalala ng coach ng Center Grove na si Zachary Han na una niyang nakilala si Trace bilang isang medyo chubby na 8th grader. Hindi siya mahusay, sa totoo lang. Hindi talaga siya mahusay na player hanggang siguro sa dulo ng sophomore year niya. Kwento ni Han sa Bay Area News Group. Sa ilalim ng mainit at masigasig na pamumuno ni Han na dating naglaro para kay Brad Stevens sa Butler team na muntik nang mag-champion sa 2010 NCAA Championship, namukadkad si Jackson Davis lalo na matapos siyang biglang tumangkad sa junior year at naging isa sa mga pinakamahusay na high school players sa buong bansa. Bigla siyang tumangkad mula 6'3" hanggang 6'8" noong junior year at doon na lumabas ang kanyang explosiveness, sabi ni Han. Tinanghal siyang 2018-2019 Gatorade Boys Basketball Player of the Year sa Indiana matapos mag-average ng 21.6 points, 9.3 rebounds at 2.9 blocks bawat laro. At pinangunahan ng Center Grove hanggang semifinals ng estado laban sa powerhouse na Ben Davis. Isang mahiwagang takbo iyon para sa isang programang karaniwang kompetitibo ngunit hindi kasing lakas ng mga powerhouse tulad ng Carmel o Ben Davis. Ngunit parehong sumang-ayon si Jackson Davis at si Han na may nawalang kaunting magic nang alisin ng estado ang former single division format ng high school tournament, ang parehong format na ipinagdiwang sa pelikulang Hoosiers kung saan ang maliit na Milan High ay naging pinakakaibang kampyon sa kasaysayan ng Indiana. Si Davis ay former high school star na naniniwalang ibalik ang one-class tournament. Kahit kaya niyang gumawa ng 30 points kada laro, mas gusto niyang ibigay sa kakampi. Sa NBA, naging limitado ang papel niya bilang rim runner at dahil sa hindi tiyak na playing time, bumaba ang kanyang performance lalo na ang layup percentage. Ayon sa kanya, nawawala ang explosiveness niya sa ilalim ng ring lalo na kapag kasabay si Stephen Curry. Kapag naglalaro ako sa ilalim ng ring, nawawala yung explosiveness ko at yun ang pumipigil sa laro ko, aniya. Lalo na kapag kasabay mo si Steph, madalas kang makakuha ng bola sa short roll at hindi mo madadunk lagi, pero dapat kaya mong tumalon at lumaban sa taas. Noong summer, gumawa siya at ang coaching staff ng isang plano para mapanatili niyang maayos ang katawan habang handa pa ring maglaro ng malalaking minuto kung kinakailangan. 2 beses siyang nagwo-workout bawat araw, kumakain sa tiyak na oras, at sinusunod ang mahigpit na masustansyang diet sa loob ng 3 buwan noong summer dahilan para tuluyang magbago ang kanyang pangangatawan. Bukod sa pagpapanatili ng kanyang kasalukuyang timbang, tumanggi si Davis na magtakda ng mga partikular na statistical goal para sa sarili habang naglalaro sa team na itinuturing ng contender. Para sa akin, matagumpay na season ang manalo ng kampyonato at makatulong sa team na manalo, sabi ni Davis bago harapin ang team mula sa kanyang bayan. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Tough pass from Coffey, and Jackson Davis to the races.